Yo, what's up mga kabuting-ting? Ayun mga kabuting-ting, dito tayo sa bundok. Mayroon lang tayong siservisan ngayon. Bali medyo ano to mga kabuting-ting, mga ilang araw na rin tong nag-text sa akin at ngayon ko lang pupuntahan. Tara, samahan nyo ako mga kabuting-ting. So ayan mga kabuting-ting, andito tayo ngayon sa bundok at pupuntahan natin yung bahay ng nag-text sa akin. Ang palatandaan lang yun mga kabuting-ting ay mayroong soft drinks dahil mayroon siyang business na soft drinks. Electric fan ma'am, repair, washing. Tawid lang tayo dito. Malawak din tong buntok mga kabuting. Dito sa amin mga kabuting-ting ay nagluluko yung klima. Ngayon mainit. Maya-maya ay uulan. Nag-iiba na talaga ang mundo. Yan, malapit na tayo mga kabuting-ting. Ipanya, repair, washing. Yan, kung nakikita nyo yung case ng soft drinks. Pasok lang tayo dito. Kulay asol yung bubong. Yan, tatao po lang tayo dito. Ayo! So ayan mga kabuting-ting, binuksan na tayo ng pinto. Yan, kung nakikita nyo mga kabuting-ting, dalawang stand pan ang gagawin natin. Sana ay magawa natin ito parehas para hindi sayang yung pamasahe dahil medyo malayo-layo ito mga kabuting-ting, sa buntok ito. Okay ra ba i-vlog niyo na ho ya? Ha? Okay ra i-vlog na ho? Yan, mas maganda kasi yung magpapaalam tayo na mag-vlog para hindi tayo mapagalitan. Good morning dyan kuya. Maayong buntag. Ang init naman ang pwesto mo dyan. So ayan mga kabuting-ting, una natin gawin ito ay titestirin muna natin. Kung nakikita nyo ay naka number 2, number 3, 0, naka number 1. Gusto ko lang ipapakita sa inyo na okay yung tester natin. Ayan, kung nakikita nyo okay yung tester natin. Yan, naka-on na yung na switch. So ayan, may power naman siya. Ano kaya ang problema nito? Kaso ito ay medyo matigas. Baka sira yung bushing nito. Baka yun lang ang problema. Sa makina, tingin ko ay wala naman siyang problema. Tanggalin lang natin ito at makita natin kung kailangan ba nating palitan yung bushing. Ang brand pala nito mga kabuting-ting ay Camel. Tanggalin lang natin itong mga tornilyo dahil napakarumi mga kabuting-ting. Kailangan linisan din. So ayan, ay natanggal na natin yung mga tornilyo. Wala na. Linisan muna natin bahagya para malinis siya. So ayan mga kabuting-ting, medyo nabawasan na yung dumi or alikabok. Tanggalin lang natin yung tornilyo, yung 5 tornilyo para babaklas natin ito.
tanggalin lang natin yung mga tornilyo para baklas natin. Ayan mga kabutingting, ay isa na lang tornilyo ang tatanggalin natin at para mabaklas na ito. Di ba to bumagal? Hindi magal. Diretsong ayaw gumana. Kinalawang lang ito mga kabutingting. Tingin ko ay okay pa ang bushing nito. Gas ah. Kung nakikita nyo, napakaganda pa ng winding nito, ng ano, rewind. Tingin ko ay ang bushing nito mga kabutingting ay ano lang, okay pa. Tingin ko ay kinalawang lang yung, kung napapansin nyo ay kinalawang, pero wala siyang groove yung shafting or magasgas. Talagang kinalawang lang dahil kaya hindi siya makaikot. Ganun pa man mga kabutingting, para sigurado na hindi tayo mababakjab, papalitan natin yung siyang bushing sa likod. Kasi kung nakikita nyo yung shafting dito sa harap ay talagang napakalinis pa. So yung likod lang ang papalitan natin para hindi tayo mabakjab dahil malayo-layo pa naman ito mga kabutingting. Buntok ito, Libago na ako nakatira. Ang pamasahe ay 60. Medyo malayo-layo. Yan, tanggal na yung clip nya, ay yung lock sa bushing. Hanap lang tayo ng bushing. Tingnan nyo mga kabutingting, ito yung bago, ito yung dati nya, yung original. Talagang kinalawang. So palitan na natin yan. Kabit lang natin tong bushing. Ito mga kabutingting ay madali lang ito ikabit. Ganun pa man ay lagyan, bali binasa ko na yung foam para mabasa at para hindi mag-init kaagad yung bushing or yung shafting. Kaya kailangan natin lagyan ng ano yan, langis yung foam nya. Ganun din sa kabila mga kabutingting, lagyan din natin mamaya. Tulak lang natin yung lock sa gilid para ito ay mag-lock sa bushing. Yan, ganun lang kasimple ang pagkabit sa bushing. Ito, lock din ito, pero pwedeng ibalik, pwede ring hindi, kasi yung sa una pa lang ay nalalak niya, pero ibabalik natin ito. Nasa inyo kung ibabalik nyo or hindi, basta ang importante yung bushing, maganda yung pagkalak. So ayan, lagay na natin yun. Bali itong pangalawa na nilagay kong lock ay naka-double lock ito para sigurado. Balik na natin ito. Yan mga kabutingting, dahil kinalawang, lilihain din natin yan. Ito mga kabutingting, pag gumamit tayong liha ay kailangan yung ano, hindi siya magaspang para hindi masira yung shafting nya. Katulad nito, hindi siya gaanong magaspang. So, lihain lang natin para matanggal yung kalawang.
mayroon nga palang nag-comment sa akin, mali daw yung pagliha ko. Kailangan daw igaganito natin. Pag igaganyan kasi mga kabuting-ting, base sa experience ko, lalo lang mag-groove yan pagka igaganyan. Yung iikot na ganyan. Dapat ang pagliha ganyan lang. Para matanggal yung mga guhit-guhit niya, kasi kung pabilog yung natin, yung pagliha, lalo lang mag-groove yan. Yan, base yan sa sa experience ko, dahil medyo matagal-tagal na rin akong naggagawa nito. Ayan, medyo kuminis na kung napapansin nyo. Hindi katulad kanina na kinalawang. So ganun pa man mga kabuting-ting, ay lalagyan natin itong kabila ng langis, pati yung foam nya, kasi importante yung foam mabasa. Balik na natin ito. Bawasan lang natin ito ng kahit mga isang washer lang, kasi ang replacement tsaka yung original mga kabuting-ting, hindi magkaparehas ang laki niyan or haba. Kaya kailangan natin magbawas ng spacer or washer para magkaroon siya ng play. So yan mga kabuting-ting, balik na natin yung So ayan, nabalik na natin. Mayroon siyang kung nakikita nyo ay mayroon siyang play. Kung naririnig nyo, medyo masikip, pero mamaya luluwag yan. Pupukpukin lang natin yan para lumuwag. So ibalik na natin yung tornilyo. So ayan, lagyan na natin ng tornilyo. Kung napapansin nyo mga kabuting-ting, medyo siya, masikip. Ang gagawin natin yan, pag medyo masikip, hindi siya maganda yung pagkaikot, pupukpukin lang natin dito. Tulad nyan, para lumambot. Yan lumambot na siya. Hindi katulad kanina na parang para siyang medyo may kasikipan. So ngayon mga kabuting-ting, try na natin. Yan, nakikita nyo, naka number 1 na rin ito. Yan, naka number 1 na yan. So pag isasaksak ito ay under na to agad. Ayan, kung nakikita nyo, mabilis pa ito mga kabuting-ting. Hindi pa sira yung nito, starting capacitor. Nagugunita ako sa kamay ko na mabilis pa. So ngayon mga kabuting-ting, symbol na natin to. Vlog. Oo, yeah. So ayan mga kabuting-ting, balik na natin yung mga accessories nya, yung mga tornilyo, para matapos na ito. So ayan, linisan lang natin ito dahil napaka alikabok. Nag-live na. So ayan mga kabuting-ting, tapos ko na na-symbol yung isa. Bale, try lang natin kung okay na siya. Yan. Yan, number 1 pa lang yan mga kabuting-ting, at mabilis pa ito. Wala pang problema yung starting capacitor. So yung isang busing lang sa likod ang may problema nito dahil kinalawang. Siguro yan mga kabuting-ting ay okay na yan. Nakaisa na tayo. Medyo hindi nalugi sa pamasahe. Dito talaga mga kabuting-ting ay medyo malayo-layo. Sa maniwala kayo o hindi, ang single ko lang nito ay 180 kahit malayo. Murang-mura lang ako maningil mga kabuting-ting. Presyong lang, pang mahirap. So
So yung isa naman ang babanatan natin. Ito. Ang babanatan natin stand pan din. Yan, una natin gawin ay testerin din natin ito katulad ng kanina, yung unang ginawa natin kung anong problema nito. Papakita lang natin na okay yung tester natin. Ayan, okay yan. Yan, naka 0 pa yan. Switch lang natin, o natin yan. Naka number 1 na yan mga kabuting-ting. May power din ito mga kabuting-ting. Baka yun lang ang problema din, malinis or kailangan din ng palitan ng bushing dahil may power naman ito. Tatanggalin ko lang yung tornilyo dito para mabaklas natin. So ayan mga kabuting-ting, kung nakikita nyo ay natanggal na natin yung mga accessories nya. Pagpagan ko lang mga kabuting-ting dahil napaka alikabok kung napapansin nyo. Ngayon naman mga kabuting-ting, tatanggalin natin yung tornilyo dito, yung 4 na tornilyo tsaka yung tornilyo nitong capacitor para mabaklas natin ito. Tigas naman ang tornilyo nito mga kabuting-ting, tigas. Ay, tigas. Okay. Yan, gagawin natin ito mga kabuting-ting dahil napakatigas. Silsilin natin ito. Silsil tayo nito. Ay, grabing tigas talaga. So yan, tayo ngayon mga kabuting-ting ay magsilsil dahil napakatigas ng tornilyo. Yan. Yan ang mahirap nito mga kabuting-ting, pag matigas ang tornilyo kailangan silsilin. So ayan mga kabuting-ting, nasilsil na natin, siguro iikot na itong mga to. Yan mga kabuting-ting, natanggal na natin yung tornilyo. Napakadumi. Yun lang siguro ang problema nito, napakadumi ng loob. Wala pang tama ang mga ano nito, bushing. Pero yung ano nito, yung harap, kinalawang din. Kung nakikita nyo mga kabuting-ting, kinalawang. Ihain natin para matanggal. Yan mga kabuting-ting, natanggal na natin kasi nilihan natin. Kung nakikita nyo, sobrang kalawang, kaya hindi siya halos makaikot. So siguro ay papalitan natin tong bushing sa harap. Kung nakikita nyo yung shafting sa likod ay napakakinis, yung sa harap lang. So yung sa harap lang ang papalitan natin na bushing. Yan mga kabuting-ting, kung nakikita nyo sobrang kalawang yung loob, kaya siya ayaw halos makaikot.
So ngayon mga kabutingting, ito yung ipapalit nating bushing. Bali yung papalitan natin na hindi pa natanggal. Yan, kung nakikita nyo mga kabutingting, oh, sobrang kalawang. So ito yung ipapalit natin bago. Bukahin lang natin ito para mabilis lang. Yan, kung nakikita nyo, nakaganyan yan. Ayusin lang natin paglagay. Yan, naayos na. Lalagyan natin ng langis yung foam para mabasa, para hindi kaagad mag-init. Ginagamit kong langis mga kabutingting ay yung ano lang, yung pang makina. Bali bumibili ako ng 1/4 lang. So ayan, tulak lang natin tong binuka natin para kumapit yung, para mailak yung bushing. Ang importante lang naman ito mga kabutingting ay hindi siya magalaw. Oh, maluwag, kung nakikita nyo maluwag. Pukpukin lang natin ito para hindi siya luluwag. Yan, matigas na mga kabutingting, oh. Tsaka itong ano, kinalawang ay lihain natin. Balik pala muna natin tong ano niya, yung pandubulak, para maganda yung kapit ng bushing, maganda yung pagkalak. So lilihain lang natin tong shafting, tanggalin natin yung kalawang. Sa akin, magliha talaga ako mga kabutingting ay ganito, hindi pa bilog, hindi pa ikot yung liha ko, kasi ito yung nakasanayan ko. Bale siguro kanya-kanyang diskarte na lang para paano tumagal. Basta ako ganito yung pagliha ko. Yan, makinis na mga kabutingting. So ibalik na natin yung spacer nya. Magtanggal tayo ulit ng isa. Yan, tatanggalin natin itong washer na to. Yung makapal-kapal, yung manipis lang yung binalik natin para magkaroon siya ng play. Lagyan din natin ito ng langis, yung ano, yung foam nya sa likod para mabasa din. So ayan, lagyan din natin ng langis yung shafting para dumulas-dulas. Sana ay bushing lang ang problema nito. So ayan mga kabutingting, tapos na natin tinurnilyuhan. Yan, pag mga ganito mga kabutingting ay basic na basic lang ito, pagka alam nyo na kung paano ang diskarte, paano gawin. Ngayon ay itatry na natin kung iikot na ba siya o sasabog na. Ayan, umiikot na mga kabutingting, mabilis pa ito. Parang medyo babagal, at lagyan lang natin ng ilisik para makita natin kung mabilis pa ba or mabagal. Kung nakikita nyo, umaandar na siya. Kabit ko na yung mga screen tsaka yung mga ano nito, takip ng motor tulad nito, at lilinisan muna natin dahil napakalikabok. Ayan mga kabutingting, nasimbol na natin. Kung napapansin nyo, hindi ko muna nilagyan ng takip at hindi pa nakatornilyo yung starting capacitor, kasi parang sa tingin ko ay
parang medyo mabagal yung ikot. So ngayon sa bagay ano pa lang yun, wala namang LC yun, pero pakiramdam ko lang. So ngayon try natin ng ano, itatry natin na may LC, kasi kanina walang LC, bali hinawakan ko lang. So yan mga kabuting-ting, pero medyo number 1 pa naman yan, medyo mabilis-bilis, pero hindi talaga yung diretso siya ikot ka agad. Bagay number 1 pa lang naman yan. Mabilis pa naman. Siguro palitan na lang natin para sigurado. Medyo ano siya, medyo hindi talaga siya kabilisan. Bali papalitan lang natin ng starting capacitor ito. Ang starting capacitor nito mga kabuting-ting ay 1.8 microfarad. Yan mga kabuting-ting, 1.8 kung nakikita nyo sa ano camera, 1.8 microfarad. So wala tayong 1.8. So ang gagawin natin ay papalit tayo ng 2 UF, kasi kung bababa tayo baka babagal. Yan, bago yan mga kabuting-ting, wala pang hinang yan. Bali ngayon pa lang hihinangan. Lagyan lang natin ng LED yung starting capacitor. Kamay na naman po. Pwede mo utlas doon kung sama? Wow. Away, so nang kapay? Na. Kadang na-load po mga? 15 pesos register. Lagyan lang natin ng tube yung ano niya, yung wire, para hindi siya baka mamaya ay tumama ito sa housing, pwede siyang magkaroon ng ground. Kaya lalagyan natin ng tube yung wire niya. Hinang lang natin ito. Yung isang wire, lagyan din natin ng tube. So ayan mga kabuting-ting, ang purpose niyang tube na yung mga kabuting-ting, ilalagay natin dito sa ano. Yan, para hindi tayo umaya. Ayusin ko lang yung tube. Yan, ganyan yung mangyayari. Kasi kung hindi natin lalagyan ng tube yan, baka magkaroon siya ng sasabit, tatama dito sa housing ng makina. Pwede siyang magka-ground. Pag hawakan natin yung screen, pwede siyang mang-ground. So ayan, tornilyo lang natin yung starting capacitor para hindi nakalawit. Tingnan natin yung tube niya. Ayan, ganyan magiging hitsura pag lalagyan natin ng tube. Para safety lang. So ayan, lagyan na natin ng takip. At kumulimlim na at umaambo na mga kabuting-ting. So ayan mga kabuting-ting, ay okay na ito. Try natin ulit kung bibilis na ba siya. Yan, nakasaksak na yan mga kabuting-ting. Lagay lang natin sa 1. Yan, kung napapansin nyo, umikot siya kaagad eh. Tsaka yung kugong mga kabuting-ting, makikita nyo. Hindi katulad kanina, talagang 1 pa lang yan mga kabuting-ting. Yan, number 2. So, humuni na. Yan sa bilis, number 3. Yan, siguro, okay na siguro yan mga kabuting-ting. Tanungin natin si Kuya kung ano masasabi niya. Masasabi nyo, Kuya? Okay na, okay. Okay na daw mga kabuting-ting. So dalawa yung nagawa natin. Yung problema ng isa ay
bushing. Itong pangalawa ay bushing at saka yung starting capacitor. So yan mga kabuting-ting, siguro hanggang dito na lang yung ano natin vlog, hanggang susunod. Kung nagustuhan nyo pala yung video na ito, pa-like, tsaka pa-share, at tsaka pa-subscribe na rin po at pakipindot yung bell notification para updated po tayo. Dito na lang mga kabuting-ting. God bless po sa ating lahat.